nakapag-start tayo do'n? O tapos na Natapos yung po dun. bale page 54 na, tama? Okey. Sige mag-start na tayo, bahala ng mga wala. 'No, class wala tayong pasok sa Friday, holiday na naman. So, ibig sabihin walang meeting. Kayong 4 na section, isang beses ko lang na-meet ngayong week kasi lahat ng second meeting natin kada week ay nasa Friday. Oh. So, tapos kayo nga pala ay may plant tour by next week. Ah, hindi kasi puwede na wala akong i-discuss sa week na 'yon. So, ang naisip ko naman po do'n ay mag-record lang ako ng discussion dun sa week na 'yon. No need naman, hindi ko naman ire-require na panoorin niyo 'yun habang kayo sakay ng bus, ano. So, after niyong manggaling sa plant tour ninyo, 'no, sa Saturday, Sunday, basta bago ulit tayo mag-meet ay naaral niyo na yung na-discuss ko, 'no, para lang umusad tayo kasi masyadong maaga pa pong hindi ako magkaklase kasi kakatapos lang nating mag-quiz. So, dapat may maidagdag pa tayo ng medyo madami bago mag-final exam. 'No, tapos kung saan po tayo abutin ng discussion hanggang dun lang ang final exam. Kasi kita niyo medyo makapal pa po yang manual, yung mga natitirang pages. So, hanggang saan lang tayo matapos hanggang dun lang ang exam, okey? Share screen lang ako. Kita na po ang screen ko? Okey. Page 54 on your manual. Hi. So, we have force convection, heat transfer inside uh, pipes. In most situations involving a liquid or a gas, in heat transfer, convective heat transfer usually occurs as well as conduction. In most industrial processes where heat transfer is occurring, heat is being transferred from one fluid through a solid wall to a second fluid. In the figure below, heat is being transferred from the hot flowing fluid to the cold flowing fluid. The temperature profile is shown. So the velocity gradient here when the fluid is in turbulent flow is very steep next to the wall in the thin viscous sublayer where turbulence is present, is absent, anong present? Where turbulence is absent, here the heat transfer is mainly by conduction with a large temperature difference of temperature 2 to temperature 3 in the warm fluid. As we move farther away from the wall, we approach the turbulent region where rapidly moving eddies tend to equalize the temperature. Hence, the temperature gradient is less and the difference from T1 to T2 is small. The average temperature of fluid A is slightly less than the peak value of temperature 1. A similar explanation can be given for the temperature profile in the cold fluid. So dito, 'di ba, you have warm fluid A right side. Ang left side natin is the cold fluid B. And meron niyang metal wall in between. So, yung heat flow natin is from warm fluid A papunta sa wall. And next ay papunta sa cold fluid B. The arrows Q shows the heat flux direction from right to left. Hmm.
So the convective coefficient for heat transfer through a fluid is given by. So ulit-ulit lang uli yung formula. So itong formula na narito is the heat transfer rate. No, yung capital letter Q. Again, class, huwag kakalimutan, si H or the convective coefficient ay naka-watts per meter squared Kelvin. Same lang naman ang area, dapat naka-squared meter squared. O, pagka English, unit, BTU per hour. Pagka H naman, o yung convective heat transfer coefficient ay BTU per hour feet squared degrees Fahrenheit. Ano, nagkaroon lang ng squared. Wala akong makikita sa exam. Naka-cube yan. Squared lang. From watts per meter Kelvin, naging watts per meter squared Kelvin. From BTU per hour feet degrees Fahrenheit ay naging BTU per hour feet squared degrees Fahrenheit. Ano, isulat nyo lang sa index card para mas madali niyo siyang matandaan. Ano pa ba sabi dito? The type of fluid, whether laminar or turbulent, of the individual fluid has a great effect on the heat transfer coefficient, which is often called a film coefficient. Ayan, film coefficient. Baka mamaya lumabas sa exam, sabihin, oh, tanda ko to, nakalimutan ko lang. Ano. Kaya maganda class na habang nagkaklase, nagno-notes ka na, nag-highlight ka na. Para pagka babalikan mo na siya mas madali, walang makakalagpas sa iyo na mahalaga. No? Since most of the resistance to heat transfer is a thin film close to the wall, the more turbulent the flow, the greater the heat transfer coefficient or yung H po natin. Then we have Prandtl number. Si Prandtl number is the ratio of the shear component of diffusivity for momentum to the diffusivity for heat and excuse me, physically relates the relative thicknesses of the hydrodynamic layer and thermal boundary layer. So sa Prandtl number formula natin ay specific heat times the viscosity divided by thermal conductivity. So sa Prandtl number, again, siya ay dimensionless. No, wala yung unit. Hindi niyo na kailangang isipin ano kaya ang unit ng final answer na ito. Ano? So dimensionless, si Prandtl number, compare niya how fast momentum and heat diffuse in a fluid. Then, ayun nga po, formula natin for Prandtl number ay specific heat times viscosity divided by the thermal conductivity. Sa si viscosity is the dynamic viscosity. Ano baka mamaya may panggulo sa exam. Ang nakalagay ay kinematic viscosity. So ito pong sa Prandtl number natin ay dynamic viscosity. Sulat ko para maisulat nyo din. CP specific heat. Si viscosity ay dynamic viscosity. And si K ay di thermal conductivity. Ano, yun lang naman ang dagdag. Viscosity. Ayan. Next, we have Nusselt. Si Nusselt number, another dimensionless number. Nusselt number is used
to relate the data for the heat transfer coefficient to the thermal conductivity of the fluid and a characteristic dimension. No, dun pa lang sa meaning, maalala mo na, I mean, dun pa lang sa definition niya, maalala mo na kung ano yung formula na meron kay Nusselt number. Oh, sabi niya, relate data for the heat transfer coefficient H to the thermal conductivity K of the fluid and a characteristic dimension D. Si H, si D, and si K. Ano? So, Nusselt number is equals to heat transfer coefficient multiply with its diameter divided by sa kanyang thermal conductivity. Ano, so madali lang tandaan class. Kung mas madali sa inyo ay si Prandtl number, CPU over K, make sure lang na alam mo si CP. Ano ibig sabihin ng CP? Ang si CP ay specific heat. CU ay viscosity. Ano, kasi kung babasahin natin siya para mas madali mo siyang tawag na rin. Okay, yan nga. So, kung babasahin natin siya kumbaga yung way para mas madali mo siyang matandaan, ikaw ang bahalang dumiskarte. Ano, pero yun nga, dapat alam mo pa din kung ano yung nandodoon sa ating formula. Okay? Nusselt number, nawala ang share screen ko, hindi naman. Hindi naman ano. Uy, hindi naman nga po. Ayan. So, Nusselt number HD divided by K. So, si D po dito, minsan pwede din siyang maging length. Kagaya lang siya sa conduction problems natin. Si thickness, si length, halos same lang. Ano, kaya pagka halimbawa, hinahanap si Nusselt number, ang nasa given ay length, hindi mo na siya masagutan kasi ang tanda mong formula ay diameter. So, same lang po si diameter and si length. Pero syempre, yun nga, depende yun sa given. Pero pwede din nga siyang HL divided by K or HD divided by K. Convective heat transfer coefficient times diameter o kaya naman ay times the length divided by sa kanya thermal conductivity. Okay? So, let's say index card itong mga bagong formula po. Okay? Naiintindihan niya? Okay. Dito tayo. Heat transfer coefficient for laminar flow inside a pipe. Certainly, the most important convective heat transfer process, muna nga, dilim pala. Certainly, the most important convective heat transfer process industrially is that of cooling or heating a fluid flowing inside a closed circular conduit or pipe. Now, different types of correlations for the convective coefficient are needed for laminar flow. Again, laminar flow, Reynolds number below 2,100. For fully turbulent flow, Reynolds number above 6,000. And for the transition region, Reynolds number niya is in between 2,100 and 6,000. Okay. Then, page 56. For laminar flow of fluids inside horizontal tubes or pipes, the following equation of Cedar and Tate can be used. Uh, So, Cedar and Tate daw, equation can be used for Reynolds number less than 2,100. No? Ang common o ang original na tawag dito, Nusselt. Um, yun nga. Yun nga, Nusselt number ay HD
omega Hd divided by sa thermal conductivity. Pero kung halimbawa, ang given natin, kung titingnan ninyo is medyo siya komplikado, sobrang daming given, pwedeng ito yung gamitin natin. No, dahil sabi nga, ito yung itong 1.86 na equation, siya ay yung Cedar and Tate na ginagamit nga natin kapag ka daw ang Reynolds number is less than 2,100 or ang flow ay laminar, diga? Considered as laminar flow. Yan, nakalagay naman, paulit-ulit, D ay diameter, L ay pipe length in meters, fluid viscosity at bulk average temperature, viscosity at the wall, CP heat capacity, specific heat capacity, ano, heat capacity. Ayan. Sige, i-apply natin sa problem tapos balikan natin to. Okay, ito. Meron akong sinulat na problem dito sa space na luwag. Yan. Makikibasa naman ako nitong problem kung mababasa ang sulat ko. Anyone? Sinong maalam magbasa? Wala? Walang maalam magbasa? Babasa lang. O, ikaw, Bricks. Pabasa ako. Oil flow through a 5 meter. Wait lang po. Ma'am, sorry po, nag-e-echo. Oil flow through a 5 meter long pipe of diameter D is equal to 0.025 meter at an average velocity of 0.4 meter per second. Properties. Property of the oil of Oil. At tank bulk temperature. temperature. Density is equal to 850 kilogram per cubic meter. Viscosity is equal to 0.012 Pascal per seconds by ma'am. Specific heat or the CP is 2,100 joules per kilogram Kelvin. Thermal conductivity is equal to 0.145 watts per meter per Kelvin. Viscosity at the wall temperature. Mama na po yun. Sa viscosity of 0.018. wall temperature. 0.018 Pascal second. Yun ma'am. Find the... Convective. Ako na. Sige na, Bricks. Thank you. Oh, sorry. Sige. Ayan. Okay. So, class, pagka nakakita kayo ng ganyang problem, kita nyo ang daming given. Ano bang gagamitin natin? Prandtl ba? Nusselt ba? Cedar and Tate ba? Pagsosolve. Paano natin siya? Kasi ang hinahanap dyan is the convective heat transfer coefficient or yung H nga po. Ano? Si watts per meter squared Kelvin. So, pagka ganyan, class, no, kita kayo, may binigay ng mga viscosity, thermal conductivity. Yan. Kumbaga, pagka unang tingin nyo ay medyo komplikado, no, si problem. So, pagka ganyan, una nyong i-compute ay si Reynolds number. Okay? Ano nga po uli ang ating formula for Reynolds number? Paulit-ulit tayo sa Reynolds number. Ano ang formula natin for Reynolds number?
Ah, Aliyah. Reynolds number po is equal to density VD over mu po. Okay. Okay. Ayan. Sa akin ganito ang pagsasaulo ko, mas mabilis ko siyang sa ulo, DBP. So, DBP divided by sa viscosity. Pero again, kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo. Hindi, ma'am, gusto ko ay PDB. No, kasi same-same lang naman. Pero kung yun nga, depende kung saan ang mas madali para sa inyo. So, diameter times the velocity times density divided by sa kanyang viscosity. So, check natin sa mga given. Merong given na diameter 0.025. Velocity, average velocity daw is 0.4 and the density ay 850 divided by sa viscosity. Papansin nyo, meron tayong dalawang given na viscosity. Itong viscosity at itong viscosity at wall temperature. So, gamitin lang natin is yung viscosity lang. Kasi hindi naman nire-require ang viscosity at wall temperature dito sa Reynolds number. No. Okay, so ano ang Reynolds number natin dito? Arabella. 708.3333 po. 708.33. Okay. Again, okay, thank you, AJ. Si Reynolds number ay dimensionless. So 708.33 daw ang Reynolds number. So, anong type of flow ito? Laminar, turbulent, Peter. Laminar po, ma'am. Laminar po. So, okay. So, the flow is laminar. Balikan natin yung page 56 sa inyong manual. Sabi dyan sa upper part, yung equation daw of Cedar and Tate can be used for Reynolds number less than 2,100 or pagka nga po, laminar flow. So, kita natin, formula for Cedar and Tate ay 1.86 times the Reynolds number times the Prandtl number multiplied sa diameter divided by its length raised to 1/3. So on. So, ibig sabihin, computein muna natin po ay si Prandtl number para may mailagay na tayo din sa ating Cedar and Tate. So, Prandtl number, ano nga ang Prandtl number? CPU. Specific heat times the viscosity divided by thermal conductivity. A specific heat, meron daw to 2,100. Viscosity, 0. Ba't yung putol-putol yung ballpen ko? 0.012. Thermal conductivity, 0.145. Yan, watts per meter Kelvin. So, ano po ang ating Prandtl number? Dito. April. 173.793 po.
173. 0.793 po. Okay, 790. sige, 79 na lang. Ano? 173.79. Dimensionless po ulit tayo. Nakuha na natin si Reynolds, si Prandel. So, gamitin na natin yung sa Nusselt natin, Nusselt number na Cedar and Tate. Nusselt number is equals to 1.86. Ito class ha, medyo mahaba siya. Hindi pwedeng magka-rumble-rumble yan sa inyong solution. Ano? So, tatandaan. Reynolds, Prandtl times diameter divide length raised to 1/3 multiply sa bulk viscosity. So, o yung viscosity natin divided by yung viscosity at wall temperature 0.018 Pascal second raised sa 0.14. Ayan, sige nga. Lahat naman ng given, meron na tayo nang hinahanap dito. Compute natin ang Nusselt number using Cedar and Tate. Input niyo yung mga values na meron, nakuha natin. Reynolds, Prandtl. Ay, kulang pala. Oh. Nasaan ang length? Kasi nagkakaroon naman tayo ng boundary over Ayan. Anong sagot natin dito? Nusselt number is equals to anong sagot natin? Nusselt. Ha. Don't talk. 36,992.24 po. Malayo. 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 Aliyah. 14.95 po. Okay. Sir Lontok, same ba? Baka may mali ka lang na napindot dyan. 14.95. Dimensionless din ulit ito. Kaso ang hinahanap nga po ay 8. So, pwede na din natin gamitin. Nusselt number is equals to HD over K. Merong Nusselt number, may diameter, may thermal conductivity. So, ano ang H natin po? O ang convective heat transfer coefficient. Ano ang ating convective heat transfer coefficient H?
Ingat na lang kayo. Tapos, pinipilit ka lang. Oh, anyone? Ano sagot natin? Anong age natin? Ah, talaga kayong calculator diyan sa inyong tabi? Ha? Oh, ako. 86.71. Okay, 86.71. Anong unit na natin? Hindi nakasali yan as dimensionless number. 86.71. Oh, H. Anong unit natin kapag ka H? Ah, ulit-ulit tayo. Kanina ko pa sinasabi. Ang unit ng H. Oh, H. Analysis mo. Hmm. Ano pong unit ng H natin? Kung 86.71. Oh, Mr. Magnaye. Watt per meter squared Kelvin po. Or mali po. Okay. Watts per meter squared Kelvin. Okay. So, ito lang yung hinahanap nung problem natin. Okay, ito yung sample natin for laminar flow. Sige, screenshot ninyo para may kopya. Mas maganda i-resolve ninyo para kayo mismo yung nagsosolve. Okay, na-screenshot na po. Ha? Ayan. Plus, matutong sumagot ha pagka tinatanong. Di ko alam kung naulit ko na sa inyo. Yun nga, may 10% na gine-grade for communication. Kung sa buong SEM na ito, ni isang beses hindi ka sumagot sa akin, wala kang 10%. No. Hindi kita naramdaman, hindi ko narinig man lang ang boses mo. Magbasa, pumindot sa calculator, magsabi ng opo. No. Sayang naman yung 10%, eh di mag-participate na. Hindi naman papagalitan kung mali ang iyong isasagot. Meron ba napagalitan pag mali ang sinagot? Di puwedeng mahiyain kasi sasagot ka lang naman, eh. Mahalaga nag-try kang sumagot o nag-participate ka sa klase, nakapulong kita. Hindi puwede yung mahiyain, "Ma'am, nahihiya kasi akong sumagot." Hindi ka magkaka-grade sa hiya na 'yan. 'Di ba? So, yung mga sumagot po may +1 sa finals uli, ipon-ipon lang. Pero parang sila at sila din. Si Brick, si Aliyah, April, AJ, Lontok, Akob, Magnaya, si Peter 'no? Tama ba? Okay, may hindi ako nabanggit na nailista? Ayan. Pipindot lang sa Calcu. O input niyo lang kasi hindi naman nangyayaring kayo mismo na nga ang pinagso-solve ko. I-input mo lang yung nandodoon na compute na natin during class.
Babasa lang. No? May konti na lang naman, matatapos na ang SEM. Hindi na siguro ako magpapa-removal. Kung ano na lang, as is na lang. Kung pasa, okay. Kung hindi, hindi okay. Kasi masyadong hassle pa ako, magpapa-removal pa ako. Kaya kung alam niyo sa sarili nga po ninyo na okay lang kung may naipasa na kayong isa, gaya na napag-usapan natin, wala na tayong problema. So, kung halimbawa may gino-goal ka na gusto mo, ayaw mo ng 3, gusto ko ma'am 2, gusto ko 1.25, 1.75. Hindi bigyan mo ako ng score na para doon. So, pero kung yan nga, ang gusto mo lang, habol mo lang is makapasa, edi okay na sa akin kung may isa kang pasa na major exam. Kung wala naman, ay di habulin ang finals. Hindi ko, kasi kung halimbawa, i-check natin kung ilan yung hahabulin, possible dapat perfect ang final exam. Kaso, hindi ko na hinihingin. Basta bigyan mo ko ng 60, hindi 50, hindi 45, 60 ang score. Ano? Para syempre, pagka nakita bakit ito pasa ay wala namang ipinasa na exam. No, kasi pinapasa din yan sa department yung computation ng grades. Kasi sinabi ay nagma-magic na ng grade. Ano? Kaya dapat meron kang pasado na score. Tapos pala class yung sa quiz po ay times 2. Seryoso ako sa sinabi kong times 2 siya. Kasi wala na nga tayong time. Di pa rin tayo, hindi man tayo magkatagbo nga ng face to face. At halos wala na rin naman talaga kahit dun sa ibang section. Kasi nga, plan tour ninyo next week, tapos baka sunod na meeting na dapat ay final exam na. So, dapat kasi ang total ng quiz ay 100 points. Ang nagawa ko lang, ang ibigay ko lang sa inyo last time ay 50 points. So, times 2 ko na lang siya. No, kung ano yung naging score nyo doon, times 2 po, para ang total ay 100 points. Wala na kasi talaga tayong time. Kaya sana dapat ay may score kayo doon para meron tayong mata times 2. Ano? Ano ba sunod dito? Tapos class, dyan sa mga problem, kung halimbawa, ang pinapahanap ay Nusselt number, o diga HD over K. Pero sa problem, direct na sinabi, direct to the point na ibinigay ang value ng H, ng diameter, at ng K, hindi huwag ka nang problema kung consider and theta ang gagamitin mo o yung original na formula. Ano, kasi, yun nga, depende sa binigay ng given sa problem. So, yun example natin for heat transfer coefficient for laminar flow inside a pipe. Okay, sige. Kunti pa. Next, balikan natin. Ayan, paulit-ulit lang naman binibigay. Reynolds number, Prandtl number. Ito naman, heat transfer coefficient for turbulent flow inside a pipe. When Reynolds number is above 6,000, the flow is fully turbulent. Since the rate of heat transfer is greater in the turbulent region, many industrial heat transfer processes are in the turbulent region. The following equations has been found to hold for shows, but it is also used for pipes. It holds for Reynolds number greater than 6,000, a Prandtl number between 0.7 and 16,000, and yung quotient, pinag-divide si length divided by the diameter greater than 60,
So, ito yung gagamitin. Nusselt. No? Ibig sabihin, kung halimbawa, nag-compute tayo, 'di ba may problem, nag-compute tayo ng Reynolds number, ang lumabas siya ay turbulent. Higa kanina, pagka laminar flow siya, ang gagamitin mo is yung 1.86. Pero kung siya ay turbulent flow, halos same lang din yung pagkakagiven, ito ng 0.027. Oh, baga Cedar and Tate din siya for turbulent flow. No, 'di ba nanggaling sa Nusselt, mali. Ang galing din ulit sa Nusselt na equation, so formula, tapos yun nga pagka complicated na yung problem, yung marami na ulit given, so 0.027 Reynolds number raised to 0.8, Prandtl number raised to 1/3, multiply sa bulk viscosity divided by sa viscosity at wall temp raised to 0.14. No, isusulat ulit ito class sa index card para sure na masasaulo. Hindi yan pwedeng mag-rumble, di pwedeng si Reynolds number ay naka-raise sa 1/3, si Prandtl ay naka-raise sa 0.8. Medyo mahaba siya, baka mamaya pagka-exam na ay makalimutan mo na siya, no? Kaya, make sure ninyo na tama ang inyong masasaulo. Hindi din pwedeng nakalimutan si 0.14. Ma'am, sa ulo ko hanggang dulo, yung 0.14 lang po talaga ang nakalimutan ko. Ano? So, dapat ay di sa ulo. Ano pa ba sinabi dito? The heat transfer coefficient for turbulent flow is somewhat greater for a pipe than for a smooth tube. This effect is much less than in fluid friction and it is usually neglected in calculation. For air, about 1 atm. Yan, binura ko na kasi medyo magulo dyan sa inyo. For air at about 1 atmosphere or 1 atm total pressure, the following simplified equation holds for turbulent flow and pipes. O pagka ang hinahanap ay si H o yung convective heat transfer coefficient, pagka air daw ang nasa problem, ang given na fluid. No? So, ito yung gagamitin na natin. May direct formula na. 3.52 multiply sa air velocity raised to 0.8 divided by sa kanyang diameter raised to 0.2 kapag ka SI. Kung halimbawa, English naman ang hinahanap, naka-English, so ito yung gagamitin ninyo. So, tatandaan lang, avoid this formula if the fluid is not air. Pagka air lang, yun lang talaga. Ito yung gagamitin. Hindi water, hindi kung ano mang given. Pagka nabasa nyo sa problem na air, as pinahanap si H, ito lang yung gagamitin ninyo. Okay? Tapos, pagka water naman, water is often used in heat transfer equipment, a simplified equation to use for a temperature range. Yan. So, pag SI, ito daw. Then lang, pag SI, naka-degree Celsius. Pagka English, naka-degrees Fahrenheit po yung given na temperature. So, itong anong class ay i-derive na, no? Walang way para maano mo siya. So, sasoluhin mo na. 1,429 times 1 plus 0.0146 temperature, multiply sa temperature na naka-degree Celsius, multiply sa velocity raised to 0.8 divided by sa diameter raised to 0.2. No, kailangan mo siyang tandaan both SI and English. Ano? Kasi, yun nga, naka-derive siya. Magkaiba siya. Hindi pwedeng, halimbawa, SI na lang sa uluhin ko.
Yung Celsius, i-convert ko na lang into degrees Fahrenheit. No, mamamali ka. No, kailangan both SI and English ay alam mo. Para mas madali ang buhay mo, syempre. Okay? Then for organic liquids naman po, a very simplified equation to use for approximation is as follows. Organic. So, ibig sabihin, tatlo lang yan. Kung hindi yan air, hindi yan water, ibig sabihin, considered siya as organic liquids. Tapos, yan yung gagamitin nating formula sa pagkuha ng H. Pagka English and pagka SI. So, medyo madami-dami yung kailangan yung solohin ngayon. Ulit-ulit ko yung sasabihin, isusulat sa index card para mas madali nyo siyang ma-access. No, hindi pwedeng kada mag-aaral ka magbubuklat ka ng iyong manual. No, kada magsasaulo ka ng mga formula, manual ang bubuklatin mo. Pero yun nga, choice mo naman yan kung saan ka mas komportable. Binibigyan ko lang kayo ng kumbaga suggestion lang para mas madali. O kung saan kayo mas masayang mag-aral, kung saan kayo mas komportable aralin or sauluhin yan, walang kaso sa akin. Okay? Naiintindihan po ba? Ayan, so. Peter. Ma'am, ask ko lang po ang indicated po sa problem kung SI or English po units ang gagamitin. Laging kung tawag dito, kung hindi ko sinabi sa problem, matik na SI ang kailangan. Pero kung ni-require ay English, di yun. Saka ka mag-i-English. Sinasabi naman yun sa problem kung anong i-require. Okay. Sige. Hanggang doon lang muna yung discussion ko para sabay-sabay kayo ng ibang section. Bali, ang next discussion natin ay sample problem, page 58. Mukha lang minsan class marami yung page na tira kasi may mga solution na halos isang problema, isang buong papel naman ang kinaing solution. Pero parang kakaunti lang naman siya. Pero anyway, yun nga. Hanggang saan lang tayo matapos, di yun lang. Baka kayo magpaka-stress pa na. Kasi pag tinignan mo nga siya, mukhang madami. Sige, yun lang muna. Mag-utay ng magsaulo. I-resolve po yung problem para alam niyo siya paano pagka kayo nang nagsosolve. Ano yun, Benji? Ma'am, paano po yung mga hindi pa po nakapag-quiz? Ayun nga pala. Ay, bakit wala nag-reach out pala sa akin sa mga hindi nagki-quiz? Kailan kayo magki-quiz? Paalis kayo next week. Ilan ang gusto ko kasi sabay-sabay. Ayoko nang paulpot-ulpot na biglang dadating din pa isa-isa. Mag-usap-usap muna, sabihin kay AJ, kailangan yung lahat sa inyong section makapag-quiz ng isang bagsak. Ibig sabihin, bukas na agad yun. Kasi wala tayong pasok ng Friday, wala rin kayo next week. Wala nang ibang araw. Tomorrow. So, sino lang, huwag na mag-intayan pala, kung sino lang yung makakapag-exam, makakapag-take ng quiz, bukas yun lang. Kaya hindi ka nakapag-take bukas, wala na. 0 na lang dun sa quiz. Okay? Sabihin si AJ, Si AJ na lang kakausap sa akin. Okay po. Sige. Andun na lang muna para maaral ninyo. Ano yun din? Ma'am, mag-a-attendance lang po. Sige lang, di man ako nag-attendance. Chelsea. I've seen Erin, Chelsea mag-attendance lang. Sige. Okay na. Class dismiss na po. Mag-aral para maipasa si finance. Okay? Thank you. Thank you po. Thank you Bye-bye. po.